Isang pirasong papel lang ang halaga ng buhay ko para sa sarili kong ina. Ibinebenta si Hiraya sa isang hamak na magsasaka sa Bukidnon para pambayad sa utang na hindi naman sa kanya. Habang humahalakhak si Danica sa luho, iniwan si Hiraya sa gitna ng putikan at ulan. Pero ang hindi nila alam, ang lalaking itinuring nilang basura ay ang hari ng lupang kanilang tinatungtungan. Magsisimula na ang paniningil at walang ititira ang tadhana. Sino ang luluhod sa huli? Ang biktima or ang mga nag-trador? Huwag mo akong tingnan na parang ako pa ang masama, Hiraya. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa pamilyang nagpakain sa iyo sa loob ng 25 taon. Ayaw mo naman sigurong makitang mabulok ang mommy mo sa kulungan dahil lang sa utang na hindi natin mabayaran. 'Di ba? Ang boses ni Corazon ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng kanilang mansyon, ngunit mas matalas pa ito sa kahit anong patalim na tumusok sa puso ni Hiraya. Habang binibitawan ng kanyang ina ang mga salitang iyon, si Hiraya ay nakaluhod sa sahig, maingat na tinitiklop ang mga mamahaling damit na seda ni Corazon. Kanina lamang ay masaya pa siyang nagluluto ng paboritong hapunan ng kanyang ina. Iniisip na sa gitna ng krisis ng kanilang pamilya, ang pag-aalaga sa mga ito ang tanging paraan para mabawasan ang bigat ng kanilang dinadala. Ngunit ang bawat haplos niya sa malambot na tela ay tila naging laso nang ma-realize niya ang katotohanan. Ibinebenta siya. Hindi sa isang bilyonaryong kasing antas ng kanilang pamilya noon, kundi sa isang taong hindi man lang niya kilala, isang magsasaka mula sa malayo at liblib na kabundukan ng Bukidnon. Naramdaman ni Hiraya ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hawak niyang damit ay dahan-dahang nahulog sa sahig, parang ang kanyang sariling dangal na tinapaktapakan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong kung bakit siya ang kailangang magbayad sa mga pagkakamali at luho ng kanyang ina at kapatid, pero tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na padyak ng sakit na gumagapang sa kanyang buong katawan. Gaano ba kababa ang halaga niya sa paningin ng sarili niyang ina? Mommy, am I just a payment to you? Isang bagay lang ba ako na pwedeng ipamigay kapag wala na kayong pera? Ang kanyang boses ay nanginginig, halos pabulong na lamang sa tindi ng pighati. Hindi sumagot si Corazon. Sa halip, ang kanyang ate na si Danica ang pumasok sa silid, bitbit ang isang baso ng alak at isang ngiting puno ng pangungutya. "Oh, stop the drama, Hiraya. You should be thankful." Sabi ni Mommy, mayabang daw itong Isandro na ito. At least magkakaroon ka na ng asawa. Bagay ka naman doon, di ba? You love plants, you love the quiet. Doon ka sa putikan, doon ka sa amoy lupa. Bagay na bagay sa pagmumukha mong laging malungkot. Humalakhak si Danica, isang tunog na tila nagpira-piraso sa natitirang lakas ni Hiraya. Lumingon si Hiraya sa kanyang ina, naghahanap ng kahit konting awa, kahit isang sulyap man lang ng pagdadalawang isip. Pero abala na si Corazon sa pagtingin sa salamin, inaayos ang kanyang alahas na tila ba walang nangyaring trahedya. Isang mabigat na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng kanilang bakuran. Hindi ito ang tunog ng mga sports car na nakasanayan nilang pumarada roon. Ito ay tunog ng isang luma at pagod na makinang humahalinghing sa ilalim ng ulan. Andoon na siya, sabi ni Corazon nang hindi man lang tumitingin sa anak. Umalis ka na bago pa magbago ang isip ng taong iyon at bawiin ang tseke. Don't make this harder for us, Hiraya. Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Ang kanyang mga binti ay parang gawa sa tingga. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang pirasong damit at ang lumang locket na naiwan ng kanyang yumaong ama. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, tila bawat hakbang ay isang paalam sa buhay na kanyang kinalakihan, isang buhay na akala niya ay puno ng pagmamahal, ngunit puno pala ng pagkukunwari. Pagdating sa labas, bumungad sa kanya ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang lumang jeep. Nakasuot ito ng kupas na maong at isang checkered na polo na may mga bahid ng putik sa siko. Ang kanyang balat ay sunog sa araw at ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon na walang mabanaag na emotion. Ito si Isandro. Ikaw na ba yan, yung tanging tanong ni Isandro? Ang kanyang boses ay baritono, malalim at may autoridad na hindi maipaliwanag. Hindi ito boses ng isang api. Ito ay boses ng isang taong sanay na sinusunod. Hindi nakasagot si Hiraya. Nakatingin lang siya sa lalaking magiging bilangguan niya sa mga susunod na araw. Sa likod niya, narinig niya ang malakas na pagsara ng pintong nara ng kanilang mansyon. Ang tunog ng trangka na nag-lock ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kalayaan.
Ibinato ni Isandro ang isang lumang kapote kay Hiraya. Suotin mo yan, mahaba ang biyahe, at ayaw kong magkasakit ka bago pa tayo makarating sa Bukidnon. Marami kang trabahong gagawin doon. Trabaho. Hindi asawa ang kailangan nito kundi isang katulong. Isang alipin na binili gamit ang utang ng kanyang pamilya. Habang umaandar ang jeep palayo sa kislap ng mga ilaw ng Maynila, nakatingin lang si Hiraya sa bintana. Ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang mga luha na hindi na kayang pigilin. Sa bawat layo ng nararating ng sasakyan, lalong tumitindi ang takot sa kanyang dibdib. Sino ba talaga ang lalaking ito? At anong klaseng impyerno ang naghihintay sa kanya? Sa gitna ng kagubatan ng Bukidnon, ang tanong na iyon ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan habang nakikita niya ang huling sulyap ng anino ng kanilang mansyon sa malayo. Hindi na siya si Hiraya na prinsesa ng pamilya. Siya na ngayon ang bayad sa utang na walang katiyakan kung kailan matatapos. Ang biyahe patungo sa Bukidnon ay isang mahabang pagsubok ng katahimikan at alikabok. Ang lumang jeep ay walang tigil sa pag-ubo habang binabagtas ang makikipot at baku-bakong daan paakyat sa kabundukan. Si Hiraya ay nakaupo sa sulok ng sasakyan, mahigpit na niyakap ang kanyang maliit na bag. Ang bawat paguga ng jeep ay tila sumasalamin sa kawalang katiyakan ng kanyang kinabukasan. Walang imik si Isandro sa buong biyahe. Ang tanging naririnig ay ang ingay ng makina at ang hagupit ng hangin sa labas na unti-unting lumalamig habang papalayo sila sa syudad. Nang sa wakas ay huminto ang jeep, sa harap ng isang liblib na kabahayan, bumungad kay Hiraya ang isang tanawin na malayo sa kanyang mga inaasahan. Ang bahay ay gawa sa matibay na kahoy ng Nara at pawid nakatayo sa gitna ng malawak na lupain na napapaligiran ng mga puno ng kape at gulayan. May kasimplehan ito ngunit may kakaibang linis at ayos na nagpapakitang may nagmamahal at nag-aalaga sa lugar na ito. Hindi ito mukhang bahay ng isang mahirap na magsasaka, gaya ng sinabi ng kanyang pamilya. Bumaba ka na. Malamig na utos ni Isandro habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Wala rito ang mga kasambahay mo para pagsaserbihan ka. Kung ano ang nakikita mo dito ka mamumuhay simula ngayon. Tumango si Hiraya pilit pinatitibay ang kanyang loob habang hinahakbang ang kanyang mga paa sa malamig na putik. Ang hangin dito ay sariwa amoy ulan at dahon, ngunit para kay Hiraya ang simoy na ito ay kasing talim ng yelo na dumadampi sa kanyang balat. Nang pumasok siya sa loob, nagulat siya sa kaayusan ng sala. May mga lumang libro na nakasalansan ng maayos sa kahoy na estante at may amoy ng mainit na kape na nagpapainit sa maliit na espasyo. Ngunit ang mga mata ni Isandro ay nananatiling matalim at may pag-iingat nang tingnan siya nito. Huwag kang aalis sa bakuran nang walang pahintulot ko, sabi ni Isandro habang inilalagay ang kanyang lumang jacket sa ibabaw ng mesa. Hindi ka turista rito, Hiraya. Nandito ka para magbayad. Alam ko, Danta. Mahina ngunit matatag na sagot ni Hiraya habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Hindi ko na kailangang ipaalala pa sa akin iyan araw-araw. Nagkatinginan sila ng ilang sandali. Sa mga mata ni Isandro may dumaan na kakaibang emosyon, isang halo ng puot at pag-aalinlangan na agad ding pinalitan ng malamig na rehistro. Tumalikod ito at naglakad patungo sa kusina, iniwan si Hiraya na nag-iisa sa gitna ng silid na yon. Habang inilalabas ni Hiraya ang kanyang iilang damit mula sa maliit na bag, naramdaman niya ang matinding pagod ng kanyang katawan at isip. Ngunit wala siyang karapatang magpahinga. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kusina para maghanap ng tubig, ngunit natigilan siya nang marinig ang boses ni Isandro mula sa kabilang silid, kausap ang isang tao sa telepono. Oo, nakuha ko na siya, ang seryosong wika ni Isandro sa kabilang linya. Ang pamilya nila ay hindi mag-aakala na ang simpleng magsasakang ito ang may hawak ng lahat ng kanilang ari-arian ngayon. Malapit na tayong magsimula. Natigilan si Hiraya sa labas ng pintuan. Ang kanyang paghinga ay biglang bumagal. May mga salitang nabanggit na hindi niya lubusang naintindihan, ngunit sapat para magpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang malaking sikreto ang nakapaligid sa lalaking ito, at siya ay nahuli sa gitna ng isang laro na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ang unang araw ni Hiraya sa bukid ay nagsimula nang bago pa man sumikat ang araw. Ang lamig ng hamog sa Bukidnon ay tila nanunuot sa kanyang buto habang siya ay nagwawalis sa bakuran. Ang hangin ay may bitbit na amoy ng basang lupa at usok mula sa kalandikahoy.
Dati ang kanyang umaga ay sinasalubong ng mainit na kape at malambot na kama. Ngayon ang sumalubong sa kanya ay ang magaspang na walis tingting at ang malamig na titig ni Isandro. Huwag mong isiping nandito ka para magbakasyon. Madiing utos ni Isandro habang nagkakarga ng mga sako ng pataba sa isang lumang kariton. Gawin mo ang trabaho mo. Hindi ako nag-aaksaya ng pagkain para sa walang pakinabang. Hindi sumagot si Hiraya. Itinuon niya ang atensyon sa pagwawalis ng mga tuyong dahon, pinipigilan ang luha na nagbabadyang tumulo. Bawat hampas ng walis sa lupa ay tila bawat paglunok niya ng kanyang sariling dangal. Pagsapit ng tanghali habang si Isandro ay nasa malawak na taniman, lumapit sa bakuran ang ilang mga magsasaka. Nakangiti silang binati si Hiraya na ngayon ay nag-iigib ng tubig sa poso. Isang matandang babae, si Aling Rosa, ang lumapit at may inabot na isang supot ng sariwang kamote. Para sa inyo ng asawa mo, Ining, sabi ni Aling Rosa nang may sinseridad sa mga mata. Balita namin ay bago ka lang dito. Pagpasensyahan mo na si Sir Este, si Isandro. Ganyan talaga siya, tahimik at parang laging may dinadalang mabigat, pero mabuti siyang tao. Natigilan si Hiraya. Sir, ang pagkakadulas ng dila ng matanda ay hindi nakatakas sa kanyang pandinig. Bakit tatawaging sir ng mga magsasaka? Ang isang taong kapwa nila magsasaka lamang. Bago pa man makapagtanong si Hiraya, biglang dumating si Isandro bitbit ang isang mahabang itak. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng uling at pawis, pero ang kanyang awtoridad ay hindi matatawaran. Nang makita niya si Aling Rosa agad, na nagbago ang kanyang ekspresyon at magalang na yumuko. Salamat po, Aling Rosa. Ako na po ang bahala rito, sabi ni Isandro sapat upang paalisin ang matanda sa isang magalang na paraan. Nang makaalis ang mga magsasaka, bumaling si Isandro kay Hiraya. Huwag kang makipag-usap sa kahit sino rito. Hindi mo sila kaibigan at hindi ka rito para makipagkapwa-tao. Bakit, lakas loob na tanong ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng determination. Bakit ayaw mong makipag-usap ako sa kanila? At bakit nila tinatawag kang sir? Nagigting ang panga ni Isandro. Sa isang mabilis na galaw, lumapit siya kay Hiraya, sapat na malapit para maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang hininga na amoy kape at tabako. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat malaman, malamig na banta niya. Nandito ka para bayaran ang kasalanan ng pamilya mo. Wala kang ibang silbi kundi iyon. Iniwan ni Isandro si Hiraya na nakatayo malapit sa poso. Ang puso ng dalaga ay nagkukumahog sa takot at pagkalito. Nang hapong iyon, habang nag-aayos si Hiraya ng higaan ni Isandro sa kwarto, dahil siya ay natutulog sa isang manipis na banig sa sala, may nahulog mula sa ilalim ng unan ng lalaki. Isa itong relo. Hindi basta relo, ito ay isang Patek Philippe, isang modelo na nakikita lang niya sa mga magazine na binabasa ni Danica. Ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa halaga ng utang ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya nang pulutin niya ito. Paanong ang isang hamak na magsasaka ay may ganitong kayamanan? Ang lamig ng hangin mula sa bintana ay tila bumulong sa kanyang tainga. Si Isandro ay hindi lang isang simpleng magsasaka. Siya ay isang multo na nagkukunwari sa gitna ng bukidnon, at si Hiraya ay nahuli sa kanyang patibong. Ang araw ay nasa kasagsagan ng kanyang init nang maramdaman ni Hiraya ang panginginig ng kanyang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang palda. Nagpapahinga lamang siya sandali sa ilalim ng isang punong mangga pagkatapos ng halos 3 oras na pagtanggal ng mga ligaw na damo sa taniman ng kape. Ang kanyang mga kuko ay puno na ng lupa at ang likod ng kanyang palad ay may maliliit na hiwa mula sa matatalas na dahon. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang kanyang ina, si Corazon. Nanginginig ang mga kamay niya nang sagutin ang tawag. Hello, Mommy. Hiraya, mabuti naman at sumagot ka. Ang boses ni Corazon sa kabilang linya ay hindi man lang kakikitaan ng pangungulila. Sa halip, puno ito ng pagmamadali at pagkayamot. Kailangan ko ng pera. Kailangan natin magbayad ng interes sa bangko ngayon din kung hindi kukunin na nila pati ang sasakyan ni Danica. Namilog ang mga mata ni Hiraya. Tila may malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Mami, wala akong pera. Nandito ako sa bukid at alam niyo namang wala akong trabaho dito. Wala pa nga akong natatanggap na allowance mula kay Isandro. Isang matunog na paghalakhak ng pangungutya ang sumagot sa kanya mula kay Danica na nasa background.
Ano ka ba, Hiraya, asawa ka na niya? Hingin mo sa kanya. Sabihin mo kailangan natin. Hindi ba't binili ka niya? Dapat lang nasustentuhan niya ang pamilya ng asawa niya. Sunod-sunod na sigaw ni Corazon. Ang kanyang boses ay tuminis ginagamit ang kanyang paboritong sandata. Laking pasasalamat mo at binuhay kita, Hiraya. Kung hindi dahil sa akin wala ka ngayon sa mundong ito lang ba ang igaganti mo sa akin? Ang hayaang mapahiya ang pamilya natin sa harap ng mga kaibigan namin. Ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa natitirang lakas ni Hiraya. Napahawak siya sa puno pinipigilan ang pagtulo ng mga luha na matagal na niyang ibinabaon sa kanyang dibdib. Mommy, nagpapakahirap na nga ako dito. Ako na ang nagbayad ng malaking utang natin. Bakit kailangan ko pa ring? Huwag kang sumagot-sagot, Hiraya. Putol ni Corazon, ang boses ay puno ng galit na hindi matatawaran. Gumawa ka ng paraan, kung hindi huwag mo na akong tatawaging ina. Kasabay ng pagputol ng linya ay ang tuluyang pagbagsak ng mga luha ni Hiraya. Wala nang natira sa kanya. Binigay na niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang buhay, pero para sa kanyang ina, hindi pa rin ito sapat. Ang kanyang utang na loob ay isang walang katapusang balon na laging nauuhaw. Hindi niya namalayang nakatayo na pala si Isandro sa hindi kalayuan. Ang lalaki ay nakasandal sa isang poste ng kubo. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, tahimik, na pinapanood ang pagkabigo ng dalaga. Wala sa kanyang mukha ang awa, kundi isang sulyap ng matinding pagkutya. Lumapit si Isandro, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad sa lupaing iyon. Inabot niya ang telepono mula kay Hiraya at tiningnan ang pangalan sa screen. Kulang pa ba ang ibinayad ko sa pamilya mo? Malamig na tanong ni Isandro, ang kanyang boses ay walang anumang pag-aalangan. Sabihin mo sa ina mo kung gusto niya ng pera, maghanap siya ng ibang ibebenta. Dahil nabili na niya ang buong kaluluwa mo at wala na siyang makukuha pang iba. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Nag-aapoy sa halo-halong hiya at galit. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang pamilya ko. O may mga pagkakamali sila pero ina ko pa rin siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isandro. Unti-unti itong lumapit kay Hiraya, ang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi pa rin maintindihan ng dalaga. Inagimapak lang tugon ni Isandro. Inilapit niya ang mukha kay Hiraya sapat para madama ng dalaga ang bawat paghinga niya. Ang isang ina ay nag-aalaga. Ang isang ina ay hindi nagbebenta ng anak para sa luho. Akala mo ba tapos na ang bayaran, Hiraya? Nagsisimula pa lang tayo. At sisiguraduhin kong mararamdaman ng ina mo ang bawat patak ng dusa na naranasan ng pamilya ko. Iniwan ni Isandro si Hiraya na nakatayo doon. Ang isip ay gulong-gulo. Anong dusa ang tinutukoy nito? Anong kinalaman ng pamilya niya sa lalaking ito na binili lang siya dahil sa utang? Ang hangin sa Bukidnon ay biglang naging mas malamig bitbit. Ang isang madilim na sikreto na unti-unting lumalabas sa liwanag. Nagsimulang magbago ang timpla ng panahon ng hapong iyon. Ang langit sa itaas ng Bukidnon, na dati ay matingkad na asul, ay unti-unting nilamon ng makakapal at nagbabantang maitim na ulap. Ang hangin na dati ay banayad na umiihip sa mga taniman ng kape, ay naging marahas, humahagupit sa mga dahon at nagdadala ng amoy ng paparating na unos. Para kay Hiraya, ang kalikasan ay tila sumasalamin sa kaguluhan sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok ka na sa loob at isara mo ang lahat ng bintana, utos ni Isandro, habang mabilis na itinatali ang mga gamit sa labas. Napansin ni Hiraya ang pamumutla ng mukha ni Isandro. Ang mga kamay nito na dati ay matatag, ay tila bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang mga lubid. Gusto niyang magtanong, ngunit ang unang patak ng ulan ay bumagsak na mabibigat at malalaki, tumatama sa tuyong lupa na may kasamang tindi. Hindi nagtagal, ang buong paligid ay naging isang malabo at puting pader ng ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong na pawid at yari sa luma na yero ay naging isang nakakabinging koro. Sa gitna ng dilim, biglang narinig ang isang matinding paglagutok ng kahoy mula sa itaas. Isang bahagi ng bubong sa dulo ng kusina ang natangay ng malakas na hangin at doon ay nagsimulang pumasok ang agos ng tubig ulan. Isandro ang bubong, sigaw ni Hiraya, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang nakasandal si Isandro sa dingding, hawak ang kanyang ulo at tila nawawalan ng balanse. Agad na tumakbo si Hiraya patungo sa lalaki. Nang mahawakan niya ang braso ni Isandro, halos mapatalon siya sa tindi ng init ng balat nito. Nag-aapoy sa lagnat ang kanyang asawa. Ang matapang at nakakatakot na lalaki kanina ay tila isang batang nanghihina
sa harap ng kanyang mga mata. Kailangang nating lumipat sa sulok, Isandro. Doon ay tuyo at pakiusap ni Hiraya. Sa kabila ng bigat ng lalaki, pilit siyang umalalay, ipinapatong ang braso ni Isandro sa kanyang balikat. Dinala niya ito sa pinakaligtas na bahagi ng kubo. Doon sa isang maliit na sulok na hindi inaabot ng tumutulong tubig, inilatag ni Hiraya ang kanyang nag-iisang kumot. Pinaupo niya si Isandro at dahan-dahang isinandal sa kanyang balikat. Ang lamig ng bagyo sa labas ay kabaligtaran ng nakakapagsunog na init na lumalabas sa katawan ni Isandro. "Huwag kang malapit sa akin, Hiraya!" Pabulong na sabi ni Isandro, ang mga mata ay halos hindi na maidilat sa tindi ng sakit ng ulo. "Layuan mo ako. Hindi kita iiwan dito na ganyan ang lagay mo, Isandro." Matapang na sagot ni Hiraya, habang kumuha ng isang basang tela para punasan ang noo ng lalaki. Sa gitna ng hagupit ng bagyo at ingay ng hangin na tila humihingi ng hustisya sa labas, ang loob ng kubo ay naging isang maliit na mundo ng pag-aalaga. Dahan-dahang pinupunasan ni Hiraya ang leeg at braso ni Isandro. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat at isang uri ng habag na hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay nito, sa kabila ng pagiging biktima niya sa galit nito, hindi niya kayang tiisin ang nakikitang paghihirap ng lalaki. Dahil sa tindi ng pagod at lamig, hindi na malayan ni Hiraya na nakasandal na rin ang kanyang ulo sa ulo ni Isandro. Ang kanilang mga hininga ay nagsasama sa gitna ng dilim. Ang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng hantuhod at utang ay sandaling nakahanap ng proteksyon sa isa't isa. Ngunit nang malalim na ang gabi, nagsimulang magdeliryo si Isandro. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ni Hiraya. Ang panga nito ay nag-igting at ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pait. "Si Alberto!" Ang boses ni Isandro ay puno ng puot, binabanggit ang pangalan ng yumaong ama ni Hiraya. "Alberto, kinuha mo ang lahat, ang lolo ko, ang lupa namin." Natigilan si Hiraya. Ang tela sa kanyang kamay ay nahulog. Ang kanyang ama, ang lalaking itinuring niyang bayani at tanging alaala ng kabutihan sa kanilang pamilya, ay binabanggit ni Isandro na may kasamang ganitong klaseng galit. "Isandro, anong sinasabi mo ta?" Tanong ni Hiraya, pero ang tanging sagot ni Isandro ay ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang kamay bago ito tuluyang nawalan ng malay. Ang bagyo sa labas ay tila humuhupa na, ngunit ang bagyo sa loob ng puso ni Hiraya ay nagsisimula pa lamang. Anong kasalanan ang ginawa ng kanyang ama sa pamilya ni Isandro? At siya ba ay narito hindi lamang bilang bayad sa utang, kundi bilang isang alay para sa isang paghihiganti na hindi pa tapos? "Walang kwenta ka, talagang bata ka. Akala mo ba ay pinadala kita riyan para lang magpakasaya sa probinsya, habang kami rito ay namamatay na sa problema?" Ang tuwing boses ni Corazon sa kabilang linya ay parang matatalas na bubog na tumatama sa pandinig ni Hiraya. Umagang-umaga pa lamang at habang tinitipon ni Hiraya ang mga nabuwal na sanga ng kape mula sa nagdaang bagyo, ang tanging bumati sa kanya ay ang puot ng kanyang sariling ina. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid sa lamig ng umaga at ang kanyang katawan ay hapong-hapo pa dahil sa pagbabantay kay Isandro kagabi, ngunit tila walang puwang ang pahinga sa buhay niya. "Mommy, anong nangyari?" "Maayos naman ang lagay ko rito." Maayos ang lagay mo habang ang negosyo natin ay tuluyan ng bumagsak." Singhal ni Corazon. "At ang kapatid mo, si Danica, hindi na siya makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan." Kinuha na ng bangko ang kanyang sasakyan, Hiraya. Ang sasakyang pinakaiingatan niya. At ikaw nandoon ka lang nagpapakasarap sa piling ng magsasakang iyon. Narinig ni Hiraya ang impit na pag-iyak ni Danica sa background, isang tunog na puno ng pag-iinarte at panunumbat. "Kasalanan mo ito, Hiraya. Ikaw ang nagdala ng malas sa pamilyang ito simula nang ipanganak ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakaganito." Napapikit si Hiraya nang mariin ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa walis tingting. Ang bawat salita ng kanyang ate ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Bakit siya ang laging sinisisi? Siya na nga ang isinakripisyo siya na ang naging pambayad sa utang, pero sa huli siya pa rin ang may kasalanan ng lahat. "Hindi ko ginusto ang mangyari iyan, ate." Mahinang sagot ni Hiraya, ang kanyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mamatay sa hangin.
Ginagawa ko naman ang lahat dito. Wala kang ginagawa, putol ni Corazon. Kung talagang may silbi ka, makuha mo dapat ang loob ng Isandro na iyan at pilitin mo siyang magbigay pa ng pera. Ano pa't naging asawa ka niya kung hindi mo siya kayang manipulahin? Napakabobo mo talaga. Bago pa man makasagot si Hiraya, isang malaking kamay ang biglang humablot ng cellphone mula sa kanyang tainga. Nagulat si Hiraya nang makita si Isandro na nakatayo sa kanyang likuran. Bagamat medyo maputla pa mula sa lagnat kagabi ang kanyang tindig, ay muling naging matatag at puno ng panganib. Makinig ka, Ginang Corazon. Ang boses ni Isandro ay malamig at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa kabilang linya. Ang anak mo ay hindi ko binili para maging ATM ninyo. Kung naghihirap kayo riyan sa Maynila, huwag ninyong gamitin ang anak ninyo bilang dahilan ng inyong kapabayaan. Huwag mo na siyang tatawagan muli para lang insultuhin dahil baka mas mapabilis ang pagkuha ko sa natitira ninyong ari-arian. Pinatay ni Isandro ang tawag at ibinalik ang cellphone kay Hiraya. Ang dalaga ay nakatitig lamang sa kanya, hindi alam kung magpapasalamat o matatakot sa narinig. Bakit mo ginawa iyon, Pong? Tanong ni Hiraya. Lalo lang silang magagalit sa akin. Hindi mo kailangang makinig sa mga taong ang tanging tingin sa iyo ay isang pirasong papel na may halaga, sabi ni Isandro, bago tumalikod para pumasok sa loob ng bahay. Naiwang mag-isa si Hiraya sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Ngunit nang pumasok siya sa loob, para maghanda ng almusal, nakita niyang bukas ang pintuan ng maliit na silid ni Isandro, na dati ay laging nakakandado. Dahil sa pag-aayos pagkatapos ng bagyo, pumasok siya para kunin ang mga basang-basahan. Sa ibabaw ng mesa ni Isandro, may isang puting sobre na bahagyang nakabukas. Hindi napigilan ni Hiraya ang kanyang kuryosidad. Nang hugutin niya ang papel sa loob, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isa itong deed of absolute sale at mga dokumento ng sangla. Ngunit hindi ito para sa lupa sa Bukidnon. Ang mga dokumentong iyon ay para sa kanilang mansyon sa Forbes Park at sa lahat ng lupain ng mga Valderrama na matagal nang inangkin ng kanyang ina. At sa dulo ng pahina, ang pangalan ng kumpanyang nagmamay-ari na ngayon ng lahat ng iyon ay Isandro Valderrama Agricultural Holdings. Nanghina ang mga tuhod ni Hiraya. Ang kanyang pamilya ay hindi lang pala nagkakautang sa isang bangko. Sila ay dahan-dahang kinakain ng lalaking pinakasalan niya. Ang lahat ng luho ni na Corazon at Danica, ang bahay na tinitirhan nila, ay nasa ilalim na ng palad ni Isandro. Ang bawat halakhak ni Danica, ang bawat pang-iinsulto ni Corazon, lahat ng iyon ay tila mga anino na lang na naghihintay ng oras ng pagbagsak. At si Isandro, ang lalaking inaalagaan niya kagabi, ang siya palang may hawak ng hatol sa kanyang pamilya. Ano ang ginagawa mo sa mga gamit ko? Ang boses ni Isandro mula sa pintuan ay parang isang kulog na bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis na lumingon si Hiraya, hawak pa rin ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtatanong. Nanigas ang buong katawan ni Hiraya, habang hawak pa rin ang mga dokumentong nagpapatunay sa unti-unting paglamon ni Isandro sa kayamanan ng kanyang pamilya. Ang bawat salita sa papel ay tila mga anino ng katotohanan na sumasakal sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang paningin, sumalubong sa kanya ang madidilim na mata ni Isandro na nakatayo sa pintuan. Walang galit sa mukha nito kundi isang malamig na pagtanggap na tila alam niyang darating ang sandaling ito. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinili? Ang boses ni Hiraya ay halos isang pabulong na lamang puno ng pait. Para mas lalo mo silang mahawakan sa leeg. Para maging instrumento ako sa pagbagsak ng sarili kong ina. Hindi agad sumagot si Isandro. Humakbang ito papasok sa silid, ang bawat tunog ng kanyang mga bota sa sahig na kahoy ay tila tibok ng puso ni Hiraya na nagkukumahog sa kaba. Kinuha ni Isandro ang mga papel mula sa nanginginig na kamay ng dalaga at dahan-dahan itong inilapag sa mesa. Huwag mong itanong kung bakit ko ito ginagawa, Hiraya. Ang boses niya ay malalim at kalmado. Itanong mo kung bakit hinayaan ng ina mo na umabot sa ganito ang lahat. Sumama ka sa akin. Dinala ni Isandro si Hiraya sa pinakamataas na bahagi ng taniman, kung saan ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay gintong liwanag sa buong lambak ng Bukidnon. Ang hangin ay amoy sariwang damo at tuyong kape. Doon may mga bagong punla ng mga halamang gamot at gulay na kailangang ilipat sa lupa. Umupo ka, utos ni Isandro,
habang lumuluhod sa malambot na lupa. Huwag mong katakutan ang dumi. Ang lupa ay hindi marunong magsinungaling. Kung ano ang itinanim mo iyon, ang aanihin mo. Hindi gaya ng mga tao sa Maynila na nabubuhay sa mga pangarap na hiram sa iba. Dahan-dahang lumuhod si Hiraya sa tabi niya. Pinanood niya kung paano hawakan ni Isandro ang maliliit na punla ng may hindi inaasahang lambot. Ang mga kamay na dati ay tila bakal sa tindi ng lakas, ay may kakayahang mag-alaga ng buhay. Sinimulan din ni Hiraya ang paghuhukay gamit ang kanyang mga daliri. Ganyan ang tamang paghawak, wika ni Isandro nang mapansin niyang tila nag-aalinlangan ang dalaga. Hinawakan ni Isandro ang mga kamay ni Hiraya para gabayan ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isandro ang mga magagaspang na bahagi sa palad ni Hiraya, mga peklat at kalyo na hindi dapat naroon sa kamay ng isang mayamang dalaga. Natigilan si Isandro. Tiningnan niya ang mga kamay ni Hiraya na puno na ngayon ng itim na lupa. Ang mga peklat na ito, hindi ito nakuha sa paglalaro lang. Hindi ka ba nila itinuring na anak sa bahay ninyo? Umiwas ng tingin si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Ako ang laging gumagawa ng lahat ng gawaing bahay simula nung mawala si Papa. Sabi ni Mommy iyon daw ang paraan para mabayaran ko ang gastos niya sa akin. I was never the Princess Isandro. I was always the servant in a silk dress. Ang pag-amin na iyon ay tila isang palasong tumama sa puso ni Isandro. Ang puot na matagal na niyang inaalagaan laban sa lahat ng may pangalang Valderrama ay biglang nanganib na gumuho. Nakita niya sa harap niya ang isang biktima na katulad niya isang taong ninakawan din ng kabataan at pagmamahal ng parehong mga taong kinamumuhian niya. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila habang patuloy silang nagtatanim sa ilalim ng kulay kahel na langit. Ang gintong sandali na iyon ay hindi kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga kamay na magkasamang humahaplos sa lupa ay tila isang tahimik na kasunduan ng pag-unawa. Bago tuluyang magdilim, tumayo si Isandro at inalok ang kanyang kamay kay Hiraya. Nang tanggapin ito ng dalaga, marahan siyang hinila ni Isandro palapit. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho at sa gitna ng katahimikan ng kabundukan, tanging ang malalalim na paghinga nila ang naririnig. Yumuko si Isandro at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Hiraya. Isang halik na puno ng pangako, ngunit may kasamang bigat ng mga lihim na hindi pa rin niya kayang bitawan. Pangako, Hiraya, pabulong niyang sabi habang nakadikit pa rin ang kanyang noo sa dalaga. Hinding-hindi kita hahayaang bumalik sa impyernong pinanggalingan mo, pero kailangan mong magtiwala sa akin kahit anong mangyari. Naramdaman ni Hiraya ang bilis ng tibok ng puso ni Isandro. Gusto niyang maniwala, gusto niyang sumandal sa balikat nito, ngunit ang imahe ng mga dokumentong nakita niya kanina ay tila isang multong bumubulong sa kanya. Paano ka magtitiwala sa taong ang layunin ay sirain ang lahat ng alam mong pamilya, Kadiri? Oh my God, Mommy, look at the mud. My shoes are worth more than this entire house. Ang matinis na boses ni Danica ay bumasag sa katahimikan ng umaga sa Bukidnon. Si Hiraya na kasalukuyang nagpapatuyo ng mga butil ng kape sa ilalim ng araw ay tila nabitawan ang hawak niyang bilao. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naging matigas sa gulat at takot. Sa dulo ng bakuran, isang marangyang puting sasakyan na pilit na dumaan sa baku-bakong daan ang nakaparada at mula rito ay lumabas ang dalawang babaeng tila mga dayuhan sa mundong kinalalagyan niya ngayon. Si Corazon ay bumaba habang paypay ang kanyang sarili, ang kanyang mukha ay punong-puno ng pandidiri habang tinitingnan ang paligid. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay hindi bagay sa alikabok ng probinsya. Hiraya, ano ang ginagawa mo sa gitna ng initan na iyan? Mukha ka ng katulong na hindi naligo ng isang linggo. Sigaw ni Corazon habang papalapit sa anak. Hindi man lang siya nag-abalang magtanong kung kumusta na ang anak. Ang tanging nakita niya ay ang dungis sa mukha ni Hiraya. Mommy, ate, bakit kayo nandito? Ang boses ni Hiraya ay nanginginig. Lumapit siya, ngunit hinarangan siya ni Danica gamit ang kanyang mamahaling designer bag. Don't come near me, Hiraya, amoy araw ka at amoy putik pa, wika ni Danica habang nagtatakip ng ilong. Nandito kami dahil kailangan mo kaming tulungan. Ang kapal ng mukha ng mga bangko. Gusto nilang kunin ang mga alahas ni Mommy. Sabihin mo sa asawa mong magsasaka na maglabas ng pera ngayon din. Alam naming binili ka niya, kaya sigurado kaming may itinatago siyang pera sa ilalim ng kawayan na ito. Naramdaman ni Hiraya ang matinding hiya, habang ang ilang mga magsasaka sa paligid
ay nagsisimulang tumingin at makinig sa usapan. Ang bawat salita ni na Corazon at Danica ay tila mga latay sa kanyang dangal. Wala kaming pera rito para sa inyo, Mommy. Mahinang sagot ni Hiraya, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa harap ng mga tauhan ni Isandro. Ang pera ni Isandro ay para sa lupa at sa mga manggagawa rito. Hindi ito para sa mga luho ninyo sa Maynila. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Hiraya. Ang tunog ng palad ni Corazon na tumama sa balat ng anak ay tila umaling-awngaw sa buong bakuran. Napasubsob si Hiraya sa sako ng kape, ang kanyang paningin ay nagdilim sandali. Wala kang utang na loob. Bulyaw ni Corazon, ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Kami ang nagpalaki sa iyo, kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa kung saang ampunan. Ngayon na kailangan namin ang tulong mo. Magmamarunong ka. Tawagin mo ang asawa mo. Tawagin mo ang hampaslupang iyon. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumabas si Isandro mula sa likod ng kubo. Hawak niya ang isang itak at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng talim nito. Ang bawat hakbang niya patungo sa dalawang babae ay puno ng panganib. Sino ang tinatawag ninyong hampaslupa? Ang boses ni Isandro ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan na tila nagpatigil sa hangin sa paligid. Ayan na pala ang asawa mong amoy kalabaw. Tawa ni Danica bagamat may bakas ng takot sa kanyang mga mata nang makita ang laki ng katawan ni Isandro. Hey you! Bigyan mo kami ng pera. Alam naming may nakuha kang ebidensya laban sa amin pero hinding-hindi mo kami mapapabagsak dahil wala kang kapangyarihan. Hindi sumagot si Isandro. Sa halip tumingin siya kay Hiraya na hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang galit sa mga mata ni Isandro ay tila naging apoy na handang tumupok sa lahat. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng dalawa pang sasakyan ang narinig mula sa kalsada. Ngunit ang mga ito ay hindi basta-bastang sasakyan. Dalawang itim na SUV na may mga plakang panggobyerno at diplomatiko ang pumasok sa bakuran. Ang tunog ng kanilang mga gulong sa tuyong lupa ay tila isang babala ng pagdating ng isang hari. Bumukas ang mga pinto at apat na lalaking nakabarong Tagalog at may mga earpiece ang lumabas. Mabilis silang naglakad patungo sa kinaroroonan nila. Sina Corazon at Danica ay natigilan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Mommy, sino sila? Are they with the bank pump? Tanong ni Danica, ang boses ay nanginginig na. Ang mga lalaking nakabarong ay huminto sa harap ni Isandro. Sabay-sabay silang yumuko ng malalim, isang senyales ng pinakamataas na uri ng paggalang na hindi kailanman nakita ni na Corazon sa kanilang buhay. Sir Isandro Valderrama, wika ng pinuno ng mga lalaki. Handa na po ang lahat ng dokumento para sa huling transaksyon. Naghihintay na po ang Board of Directors sa inyong desisyon tungkol sa pagbawi sa mansyon ng mga Valderrama. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang paypay ni Corazon ay nahulog sa putikan. Ang mukha ni Danica ay naging puti gaya ng papel. Samantala si Isandro ay nanatiling nakatitig sa kanila, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan niyang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ni Hiraya upang protektahan ito. Sabi ko sa inyo, Ginang Corazon. Ang boses ni Isandro ay tila isang hatol mula sa langit. Nagsisimula pa lang ang paniningil. Ang katahimikan sa bakuran ng kubo ay naging kasing bigat ng huling hininga ng isang naghihingalo. Ang hanging bukid noon ay tila tumigil sa pag-ihip, nakikiramdam sa bawat tibok ng puso ni na Corazon at Danica na tila nais kumawala sa kanilang mga dibdib. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga mamahaling SUV na nakaparada, ang kislap ng mga ito ay nagsisilbing saksi sa tuluyang pagguho ng mundo ng mga kontrabida. Valderrama, ang boses ni Corazon ay halos hindi lumabas sa kanyang namumutlang labi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa mga lalaking nakabarong na nananatiling nakayuko sa harap ni Isandro. Hindi maaari. Isang hamak na magsasaka ka lang. Sabi ng mga abogado, isang bilyonaryong kumpanya ang bumili ng utang namin. Hindi isang tulad mo. Isang malamig at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isandro. Binitiwan niya ang itak na hawak at ang tunog ng pagtama ng bakal sa matigas na lupa ay tila isang hatol na bumasag sa huling pag-asa ni Corazon.
Humakbang siya pasulong, ang bawat galaw ay puno ng awtoridad na matagal niyang itinigal sa ilalim ng maskara ng isang magsasaka. Ang akala ninyo ay tapos na ang lahat. Nang mamatay ang lolo ko 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Isandro ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng puot at hinagpis. Akala ninyo ay sapat na ang mga peking dokumento na ginawa ng asawa mo para kunin ang lupang ito. Pero nagkakamali kayo, binantayan ko kayo. Pinanood ko ang bawat luho ninyo, ang bawat pisong ninakaw ninyo mula sa mga taong pinaglingkuran ng lolo ko. At ngayon lahat ng iyon ang mansyon ninyo, ang mga alahas ninyo, pati na ang hininga ninyo ay pag-ari ko na. Napahawak si Danica sa braso ng kanyang ina, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha ng takot. Mommy, anong sinasabi niya? Hindi ba natin siya pwedeng kasuhan? We are the Valderramas. We have connections. You have nothing. Danica, putol ni Isandro, ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kapatid ni Hiraya. The connections you speak of, sila ang unang tumalikod sa inyo nang malaman nilang ako ang kaharap nila. Bukas na bukas din lalabas ang order para sa inyong eviction. Mag-impake na kayo dahil ang basurang itinuring ninyo ay siya ng may-ari ng inyong buhay. Sa gitna ng sigalot, si Hiraya ay nananatiling nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang pisnging namumula mula sa sampal ng kanyang ina, ngunit ang sakit na nararamdaman niya sa balat ay walang-wala kumpara sa sugat na unti-unting bumubukas sa kanyang puso. Tumingin siya kay Isandro, ang lalaking inalagaan niya sa gitna ng lagnat, ang lalaking humalik sa kanyang noo sa ilalim ng kulay gintong langit. Lahat ba ng iyon ay bahagi lang ng isang malaking paghihiganti? Isandro, mahinang tawag ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng lumbay na sapat nang makapagpatigil sa galit ng lalaki. Lumingon si Isandro kay Hiraya. Ang matalim na tingin nito ay biglang lumambot, ngunit may bakas pa rin ng pait. Hiraya, pumasok ka sa loob. Hindi mo kailangang marinig ang lahat ng ito. No canting at mom. No, sigaw ni Hiraya, ang unang pagkakataon na nilakasan niya ang kanyang boses laban sa lalaki. Humakbang siya palapit, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Lahat ba ng ito ay plano mo lang? Ang pagpapakasal sa akin, ang pagdadala sa akin dito. Ginamit mo lang ba ako para mas mapalapit ka sa kanila? Ginamit mo ba ako para makapaghiganti ka? Natigilan si Isandro. Ang kanyang panga ay nag-igting at hindi niya magawang tingnan ng diretso ang mga mata ni Hiraya na puno ng pagkabigo. Sumagot ka, Isandro, hikbi ni Hiraya. Lahat ba ng pag-aalaga mo, lahat ng mga sandaling akala ko ay nakikita mo ako bilang ako? Laro lang ba ang lahat ng ito? Hiraya, kailangan ko itong gawin para sa hustisya. Subok ni Isandro, ngunit ang bawat salita niya ay tila lalong nagpapalayo sa kanila sa isa't isa. Hustisya, tawa ni Hiraya na puno ng pait. O baka naman naging katulad ka na rin nila. Ang akala ko ay nakatagpo na ako ng taong tunay na magmamahal sa akin, sa kabila ng pagiging pambayad utang ko. Pero mas malala ka pa pala, Isandro, dahil ninakawan mo ako ng huling bagay na meron ako, ang tiwala ko. Bago pa man makahawak si Isandro, mabilis na tumalikod si Hiraya at tumakbo patungo sa kakahuyan. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng bigat ng pagkakatraidor. Naririnig niya ang tawag ni Isandro, ang sigaw ng kanyang pangalan na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, pero ngayon ay nagdudulot na lamang ng takot. Habang tumatakbo si Hiraya sa gitna ng dumarilim na kagubatan ng Bukidnon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano siya muling bubuo ng sarili kung ang taong akala niya ay kanyang tagapagligtas ay siya rin palang kumuha ng kanyang kaluluwa para sa isang digmaang hindi naman siya ang may gawa? Ang bawat paghinga ni Hiraya ay tila isang sugat na bumubukas sa kanyang dibdib habang tinatahak niya ang madidilim na pasilyo ng kagubatan. Ang mga sanga ng mga puno ay tila mga daliring humahablot sa kanyang buhok at damit, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang balat. Mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang puso, isang uri ng sakit na hindi kayang pagalingin ng kahit anong halamang gamot sa Bukidnon. Napadpad siya sa isang maliit na burol kung saan nakatayo ang isang matandang puno ng nara. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, napaluhod si Hiraya sa basang lupa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa locket na nakasabit sa kanyang leeg, ang tanging alaala ng kanyang ama, si Alberto. Papa, bakit? Ang kanyang hikbi ay hinaluan ng tunog ng mga kuliglig
At ang malayo, ngunit malakas na agos ng sapa. Bakit kailangang maging ganito ang lahat? Akala ko sapat na ang ibigay ko ang lahat para sa kanila. Akala ko nakahanap na ako ng taong tunay na makakakita sa akin. Pero isa lang pala akong sandata para saktan ang mga taong nagluwal sa akin. Ang katahimikan ng gabi ay bumasag nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng mga bota sa tuyong dahon. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang presensya ng panganib at pangangalaga ay iisa lamang ang kahulugan. Huwag kang lumapit, Isandro. Ang boses ni Hiraya ay malamig, walang emosyon, na tila ang lahat ng luha niya ay naubos na sa pagtakbo. Bumalik ka na sa iyong mga bilyon at sa iyong mga dokumento. Tapos na ang papel ko sa plano mo, di ba nakuha mo na ang gusto mo? Nagmakaawa na sila sa harap mo. Tumigil si Isandro, ilang metro ang layo mula sa kanya. Sa ilalim ng anino ng Nara ang kanyang tindig ay hindi na mukhang mapang-api. Sa halip may bakas ng matinding pagod at pagsisisi sa kanyang mga balikat. Hindi ko ginusto na saktan ka, Hiraya. Ang boses ni Isandro ay paos, tila bawat salita ay may timbang ng bakal. Noong una, oo. Ikaw ang mukha ng lahat ng galit ko. Ikaw ang anak ng lalaking pumatay sa pangarap ng lolo ko. Pero sa bawat araw na nakikita kitang nagtitiis sa bawat gabi, na inaalagaan mo ako kahit tinataboy kita. Unti-unting namatay ang bilyonaryong puno ng puot. Ang natira na lang ay ang lalaking nabulag ng sarili niyang sakit. Ang sakit mo lang ba ang mahalaga? Lumingon si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit sa ilalim ng buwan. Paano naman ako? Paano ang buhay na kinuha mo sa akin? Ginawa mo akong pambayad utang sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Humakbang si Isandro palapit. At sa pagkakataong ito, hindi siya tumigil hanggang sa makuha niya ang mga kamay ni Hiraya. Bagamat pilit na bumibitaw ang dalaga, mahigpit ang hawak ni Isandro, hindi para manakit, kundi para hindi ito tuluyang mawala. Makinig ka sa akin, Hiraya. May mga bagay na itinago sa iyo ang ina mo, sabi ni Isandro, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa dalaga. Ang iyong ama, si Alberto, hindi siya ang pumatay sa lolo ko. Sa katunayan, siya ang tanging sumubok na iligtas ang lupang ito mula sa kasakiman ng pamilya ninyo. Natigilan si Hiraya. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Anong sinasabi mo? Ibinunyag ng mga dokumentong nakuha ko mula sa luma nating bodega. Ang iyong ama ay pinatahimik. Pagpapatuloy ni Isandro, ang bawat salita ay tila isang kidlat sa gitna ng katahimikan. Si Corazon, ang iyong ina, ang siyang pumirma sa mga peking papeles. Siya ang nagmando na itaboy ang lolo ko sa gitna ng gabi. At nang malaman ng iyong ama ang katotohanan, nang tangkain niyang ibalik ang lahat sa amin, doon siya nagsimulang magkasakit at mawala ng mabilis. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang locket. Ang mundo ay tila umiikot ng pabaligtad. Ang ina na pinag-alayan niya ng kanyang buhay, ang ina na ginamit ang utang na loob para ikulong siya sa pagdurusa, ay siya palang mastermind ng lahat ng krimeng isinisisi kay Isandro. At mas masakit sa lahat, ang kanyang ama ay hindi namatay. Nang natural siya ay naging biktima rin ng sarili nitong asawa. Hindi totoo iyan, si Mommy. Napailing si Hiraya, pilit na itinatanggi ang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit kita dinala rito, Hiraya. Hindi para saktan ka, kundi para iligtas ka mula sa babaeng iyon bago kanya tuluyang maubos, wika ni Isandro, habang dahan-dahang niyayakap ang nanginginig na dalaga. Sa gitna ng masukal na kagubatan ng Bukidnon, ang huling pader ng katotohanan ay gumuho. Si Hiraya ay humagulgol sa dibdib ni Isandro, hindi na dahil sa takot sa lalaki, kundi dahil sa tindi ng katotohanang ang kanyang buong buhay ay binuo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng dilim, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Kung ang ina ni Hiraya ay kayang pumatay ng sariling asawa para sa kayamanan, ano pa ang kaya niyang gawin ngayon, na nasa panganib ang lahat ng kanyang luho? Anak, maawa ka. Ako ang nagluwal sa iyo, ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Hahayaan mo ba talagang mabulok ang sarili mong ina sa bilangguan dahil sa mga paratang ng lalaking iyan? Ang boses ni Corazon ay puno ng panginginig, isang pagpapakita ng kahinaan na hindi kailanman nakita ni Hiraya sa buong buhay niya. Nakatayo sila sa labas ng maliit na opisina sa munisipyo, kung saan pansamantalang dinala ang lahat para sa paglilinaw ng mga dokumento.
Ang mga mata ni Corazon na dati ay puno ng panghahamak ngayon ay basang-basa ng mga luhang hindi alam ni Hiraya kung tunay o isa na namang bahagi ng kanyang mahusay na pagganap. Sa tabi ng kanyang ina si Danica ay nakaupo sa isang mahabang bangko, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang nag-iisang natitirang designer bag. Ang kanyang gilas ay naglaho na pinalitan ng isang hitsura ng matinding kahihiyan at takot. Tiningnan ni Hiraya ang locket ng kanyang ama na hawak niya sa kanyang palad. Ang bawat salitang binitawan ni Isandro sa kagubatan ay tila mga martilyong pumuputok sa kanyang bungo. Tumingin siya kay Corazon, ang babaeng itinuring niyang mundo, ngunit ngayon ay mukhang isang estranghero na may bitbit na madilim na lihim. Mommy, bakit ninyo ito nagawa? Ang boses ni Hiraya ay matatag, ngunit may dalang hapdi. Bakit ninyo ipinagpalit ang buhay ni Papa at ang dangal ng pamilya para sa mga lupang hindi naman sa atin? Bakit ninyo ako ginamit bilang pambayad sa mga kasalanang kayo ang gumawa? Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Sigaw ni Corazon, ang kanyang boses ay biglang tuminis, ang maskara ng kahinaan ay bahagyang nahulog upang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Gusto ninyo ng marangyang buhay, di ba? Gusto ninyong makipagsabayan sa mga alta sosyedad? Kung hindi ko kinuha ang mga lupang iyon, mamumuhay tayo sa hirap. Bilang isang ina, tungkulin kong siguruhin ang kinabukasan ninyo kahit anong paraan pa ang gamitin ko. Hindi kinabukasan namin ang inisip ninyo, Mommy. Putol ni Hiraya, ang mga luha ay muling pumatak. Ang sarili ninyong kasakiman ang pinaglingkuran ninyo, at ngayon pati ang kaluluwa ko ay ibinenta ninyo para lang pagtakpan ang inyong mga krimen. Utang na loob mo sa akin ang hininga mo, Hiraya. Muling bulyaw ni Corazon, habang pilit na hinahawakan ang mga balikat ng anak niya, yanig ito ng may desperasyon. Huwag kang magmalinis. Kung hindi dahil sa perang nakuha ko sa lupang iyon, hindi ka makakapag-aral, hindi ka makakapagsuot ng magagandang damit. Kasabwat ka rin dahil nakinabang ka. Ang bawat salita ay tila isang asido na tumutunaw sa natitirang pagmamahal ni Hiraya. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ang panginginig ng kanyang mga tuhod, na tila anumang sandali ay bibigay na. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Si Isandro ay nakatayo roon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa para kay Corazon. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang asul na folder, ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan. Tapos na ang pagmamanipula mo, Corazon. Malamig na wika ni Isandro. Hindi lang ang mga lupaing ninakaw ninyo ang nabawi ko. Ang lahat ng ebidensya ng inyong pakikipagsabuatan sa pagpatay sa aking lolo at ang pagpapakana sa pagkamatay ni Alberto ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Hindi totoo iyan. Sigaw ni Corazon habang pilit na inaatake si Isandro, ngunit hinarangan siya ng mga lalaking nakabarong. Isandro, pakiusap. Ang bulong ni Hiraya ay tila isang hangin na nagmakaawa. Kailangan ba talagang humantong sa ganito? Tumingin si Isandro kay Hiraya, at sa sandaling iyon, nakita ng dalaga ang bigat ng tungkulin at hantuhod sa mga mata ng lalaki. Hiraya, ang hustisya ay hindi para sa akin lang. Ito ay para sa lolo ko, para sa mga magsasakang inapi ninyo, at higit sa lahat, para sa iyong ama. Kung hahayaan mo siyang makatakas muli, ikaw mismo ang magpapasa ng krus ng kanyang mga kasalanan habang buhay. Isang opisyal ng pulisya ang lumapit, bitbit ang isang pirasong papel na may mga selyo ng korte. Ang tunog ng pagbukas ng papel ay tila isang kulog sa tahimik na silid. Ginang Corazon Valderrama, wika ng pulis. Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong falsification of documents, land grabbing at accessory to murder. May karapatan kayong manahimik. Ang mga hiyaw ni Corazon at ang pagwawala ni Danica ay bumalot sa buong gusali. Pinanood ni Hiraya kung paano pilit na isinakay ang kanyang ina sa sasakyan ng pulis. Ang huling sulyap ni Corazon sa kanya ay hindi puno ng pagsisisi, kundi ng isang sumasabog na puot, isang tingin na tila isinusumpa ang sariling anak. Nang mawala na ang mga sasakyan, na iwan si Hiraya at Isandro sa gitna ng kalsada. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Ito na ba ang katapusan? Tanong ni Hiraya, ang kanyang boses ay wala ng buhay. Hindi ang sagot ni Isandro habang tinitingnan ang malawak na kabundukan ng Bukidnon. Ito pa lamang ang simula ng paglilinis sa lupang ito. Pero may isang tanong na ikaw lang ang makakasagot, Hiraya.
Ano iyon? Sa pagpili mo sa katotohanan, handa ka bang talikuran ang lahat ng iyong nakaraan, pati na ang lalaking naging dahilan ng pagbagsak ng iyong pamilya? Ang tanong ni Isandro ay tila isang hamon na nag-iwan ng isang malalim na sugat sa puso ni Hiraya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na marunong nang magtanim, ang mga kamay na marumi na sa lupa, ngunit malinis na sa mga kasinungalingan. Walang matitira sa iyo, Hiraya. Kahit isang pirasong tela, hindi ko hahayaang makuha mo mula rito. Ang matinis na sigaw ni Danica ay umalingaw-ngaw sa malaking pasilyo ng kanilang mansyon sa Maynila. Ang bahay na dati ay tila isang palasyo ng karangyaan ay isa na ngayong eksena ng kaguluhan. Ang mga mamahaling muebles ay nababalutan na ng plastic at ang mga tauhan ng kumpanya ni Isandro ay abala sa pagbibilang at pagtatala ng bawat gamit. Si Hiraya ay nakatayo sa gitna ng sala yakap ang kanyang sarili habang pinapanood ang pagguho ng tanging mundong kinalakihan niya. Hindi ako nandito para kumuha ng kahit ano, ate. Mahinang sagot ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay pagod at namamaga. Nandito lang ako para kunin ang mga huling sulat ni Papa. Iyon lang ang mahalaga sa akin. Sulat iyon lang, Bemen. Tawa ni Danica, isang tawang malapit na sa pagkabaliw. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa walang tigil na pag-iyak. Kinuha mo na ang lahat sa amin. Kinuha mo ang mommy, kinuha mo ang bahay na ito, kinuha mo ang buhay ko. At ngayon magbabait-baitan ka rito. Marahas na hinablot ni Danica ang isang mamahaling plorera mula sa lamesa at ibinato ito sa direksyon ni Hiraya. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog ng lahat ng puot na matagal nang kinikimkim ng kanyang kapatid. Hindi gumalaw si Hiraya, hinayaan niyang tumalsik ang maliliit na bubog sa kanyang paanan. Kasalanan ninyo ito, ate ko. Sabi ni Hiraya, ang boses ay puno ng pait. Hindi sapat ang lahat ng luho ninyo, kaya pati buhay ng ibang tao ay tinapakan ninyo. Ang bawat pisong ginastos mo sa mga bag at sapatos mo ay galing sa pawis at luha ng mga taong ninakawan ni na mommy. Shut up, just shut up, kid. Bulyaw ni Danica habang dinuduro ang kapatid. Inggit ka dahil ako ang paborito, dahil ako ang maganda. At ikaw ay isang basura lang na pwedeng ipamigay. Pero tignan mo ngayon, ikaw ang nakatayo habang kami ay nasa putikan. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? You're a traitor. Mabilis na lumapit si Danica kay Hiraya, ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng isang hayop na handang manakit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kapatid, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Si Isandro ay biglang sumulpot mula sa anino ng pintuan, ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Huwag mong susubukang hawakan ang asawa ko. Ang boses ni Isandro ay mababa, ngunit puno ng banta na nagpatahimik kay Danica. Isandro, please sabihin mo sa kanila na nagkakamali lang sila. Pagmamakaawa ni Danica, biglang nagbago ang anyo nito patungo sa isang mapanlinlang na amo. Maganda ako, di ba? Pwede akong maging sayo. Iwanan mo na ang boring na si Hiraya. Mas bagay tayo. Mas alam ko kung paano gamitin ang yaman mo. Isang sulyap ng matinding pandidiri ang dumaan sa mga mata ni Isandro. Ang kagandahan mo ay kasing babaw ng iyong pagkatao, Danica. Ang mansyong ito ay kinuha ninyo sa pamamagitan ng dugo at kasinungalingan. At gaya ng lahat ng bagay na hindi naman sa inyo, kailangan itong ibalik sa tunay na nagmamay-ari. Inabot ni Isandro ang isang maliit na kahon ng kahoy. Kay Hiraya ang kahon na naglalaman ng mga ebidensya at mga sulat ni Alberto na matagal nang itinago ni Corazon sa ilalim ng sahig ng kanilang silid. Ang paglitaw ng ebidensyang ito ang huling pako sa kabaong ng kanilang kasamaan. Tapos na ang oras ninyo rito, wika ni Isandro sa mga sheriff na naghihintay sa labas. Ilabas na sila. Habang pilit na kinakaladkad si Danica palabas ng mansyon, ang kanyang mga hiyaw ay tila isang malupit na musika sa tahimik na gabi. Pinanood ni Hiraya ang kanyang kapatid na itinataboy sa labas ng bakuran. Ang bakurang dati ay pinoprotektahan sila mula sa katotohanan ng mundo. Lumingon si Hiraya sa loob ng malawak na mansyon. Ang bawat sulok ay may alaala ng isang batang babaeng laging nagtatago, laging naglilinis, at laging umaasa ng pagmamahal. Ngunit ngayon wala na siyang nararamdamang pangungulila. Ang tanging naroon ay ang amoy ng lumang alikabok at ang katahimikan ng isang nitso. Hirayat, tawag ni Isandro, ang kanyang boses ay malambot na ngayon. Nakuha na natin ang lahat.
wala na silang magagawa pa. Ito ba ang pakiramdam ng tagumpay, Isandro? Tanong ni Hiraya habang nakatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Bakit parang mas mabigat ang nararamdaman ko kaysa noong wala pa tayong lahat ng ito? Dahil ang hustisya ay may kasamang hantuhod, Hiraya. Sagot ni Isandro habang inilalagay ang kanyang kamay sa likod ng dalaga upang alalayan ito. Pero huwag kang mag-alala. Ang pagbagsak ng mansyong ito ay hindi ang katapusan mo. Ito ang iyong paglaya. Habang naglalakad sila palabas, narinig ni Hiraya ang malakas na tunog ng pagkakandado ng malaking gate ng mansyon. Isang tunog na nagsasabing ang nakaraan ay tuluyan ng ikinulong sa loob. Ngunit sa labas ang gabi ay malamig at ang hinaharap ay tila isang malawak na bukid na naghihintay na tamnan ng bagong pag-asa. Hiraya, tingnan mo ako. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Kaya hindi mo ako pwedeng iwan dito. Sabihin mo sa Isandro na iyon na bawiin ang lahat ng sakdal. Anak kita, Hiraya. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo. Ang boses ni Corazon ay pumapalahaw sa loob ng madilim at masikip na silid ng dalaw. Ang tunog ng mga bakal na rehas na naghihiwalay sa kanila ay tila isang huling harang ng katotohanan. Nakaupo si Hiraya sa harap ng kanyang ina, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapatong sa malamig na semento ng mesa. Pinapanood niya ang kanyang ina, ang babaeng dati ay tila isang reyna ng kislap at bango, ngunit ngayon ay isang anino na lamang ng kasakiman, may mga matang puno ng pait at desperasyon. Hindi agad sumagot si Hiraya. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga huling patak ng ulan sa isang lupang matagal nang natuyo. Sa loob ng maraming taon, ang utang na loob ang naging tanikala na pumupog sa kanyang kaluluwa, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ibinigay ko na ang lahat. Mommy, ang boses ni Hiraya ay mahinahon, walang galit, ngunit puno ng pinalidad na tila isang huling tuldok sa isang mahabang kwento. Ibinigay ko ang kabataan ko, ang pangarap ko, at pati ang aking dangal nang pumayag akong ibenta ninyo ako para sa inyong mga utang. Binayaran ko na ang bawat patak ng gatas na ibinigay ninyo sa akin. Walang bastusan, Hiraya. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin. Sigaw ni Corazon habang pilit na inaabot ang kamay ng anak sa pagitan ng mga rehas. Magmakaawa ka kay Isandro. Mahal ka niya, di ba isang salita mo lang lalaya ako? Pinatatawad na kita, Mommy. Putol ni Hiraya ang mga luha. Ay marahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Pinatatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang walang hustisya. Kailangan ninyong harapin ang bawat buhay na sinira ninyo, pati na ang alaala ni Papa. Tumayo si Hiraya, ang kanyang tindig ay tuwid na tila isang puno ng nara na hindi kayang ibuwal ng kahit anong bagyo. Inilapag niya ang isang maliit na sobre sa mesa, ang perang sapat para sa isang maayos na abogado, ang huling tulong na maibibigay niya bilang anak. Ito ang huling beses na makikita ninyo ako, wika ni Hiraya habang dahan-dahang tumatalikod. Sana sa gitna ng katahimikan ng seldang ito, mahanap ninyo ang inyong sarili, Mommy. Dahil ako, nahanap ko na ang sa akin. Ang huling narinig ni Hiraya ay ang histerikong iyak ni Corazon at ang pagmura nito sa kanyang pangalan, ngunit ang mga tunog na iyon ay tila unti-unti nang naglalaho habang naglalakad siya palabas ng presinto. Ang sikat ng araw sa labas ay tila humahaplos sa kanyang mukha, binabasbasan ang kanyang bagong simula. Agad na sumakay si Hiraya sa unang bus na pabalik ng Bukidnon. Habang bumabagtas ang sasakyan sa makikitid na daan patungo sa kabundukan, tanging ang imahe ni Isandro ang nasa kanyang isipan. Ang lalaking naging bagyo at tagapagligtas niya ng sabay. Gusto niyang sabihin dito na handa na siyang magsimula, na wala na siyang bitbit na anino ng nakaraan. Nang marating niya ang pamilyar na kakahuyan, ang puso ni Hiraya ay nagkukumahog sa tuwa. Halos tumakbo siya patungo sa kanilang maliit na kubo. Sa gitna ng taniman ng kape, ang amoy ng sariwang lupa at ang tunog ng mga ibon ay tila bumabati sa kanyang pagbabalik. Isandro, nandito na ako, sigaw ni Hiraya habang binubuksan ang pintuan ng kubo. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang katahimikan. Ang loob ng kubo ay malinis, tila inayos ng maigi bago iniwan. Ang kama ay maayos ang pagkakalagay at ang mga libro ni Isandro ay wala na sa estante.
Ang tanging naiwan sa ibabaw ng mesa ay ang kanyang lumang locket ng kanyang ama at sa tabi nito ay isang pirasong papel na may mga salitang tila isang punyal na bumaon sa puso ni Hiraya. Binigyan kita ng hustisya, Hiraya, pero ang presyo niyon ay ang kalayaan mo mula sa akin. Hindi mo kayang mahalin ang lalaking sumira sa iyong pamilya habang nakikita mo ang aking mukha araw-araw. Magpakalaya ka, mahal ko. Nanghina ang mga tuhod ni Hiraya at napaupo siya sa sahig. Ang katahimikan ng kabundukan ay tila naging isang nakakabinging sigaw ng pangungulila. Isandro, nasaan ka? Ang hangin sa labas ay umiihip ng malakas, tila tinatanong ang lupang hinirang kung kailan ba talaga matatapos ang paghihirap ng pusong nagnanais lamang ng kapayapaan. 1 taon ang mabilis na lumipas, ngunit para kay Hiraya, ang bawat araw sa kabundukan ng Bukidnon ay tila isang mahabang tula ng paghihintay at pagpupursige. Ang dating maliit na taniman, na puno ng pait at lihim, ay isa na ngayong masaganang luntiang paraiso. Ang mga puno ng kape ay hitik sa bunga at ang mga magsasaka ay nagtatrabaho nang may mga ngiti sa kanilang mga labi dahil alam nilang ang lupang kanilang binubungkal ay hindi na pag-aari ng kasakiman kundi ng katarungan. Si Hiraya ay hindi na ang mahinang dalaga na ipinagpalit sa utang. Ang kanyang balat ay bahagyang sunog sa araw at ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na nagpapatunay ng kanyang pagsisikap. Siya na ang tumatayong tagapamahala ng malawak na hasyenda na iniwan sa kanya ni Isandro, isang tungkuling tinanggap niya, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal sa lupang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng malalabay na sanga ng mga puno ng mangga, naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Bawat sulok ng lugar na ito ay may bakas ni Isandro, ang kanyang malamig na tinig, ang kanyang matatapang na mata, at ang bihirang lambot ng kanyang haplos na tila isang panaginip na lang ngayon. Ma'am Hiraya, maayos na po ang lahat ng ani para sa buwang ito, wika ni Aling Rosa, habang lumalapit bitbit ang isang basket ng mga sariwang prutas. Sabi ko naman sa inyo, kayo ang swerte ng lupang ito. Ang lahat ay namumukadkad simula nang kayo ang humawak sa amin. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting may halong lumbay. Salamat, Aling Rosa, pero alam nating lahat na ang pundasyon ng lahat ng ito ay ang pangarap ni Isandro. Ginagawa ko lang ang nararapat. Sana ay makita niya kung gaano nakaganda ang lahat dito. Dagdag ng matanda bago maglakad palayo. Iniwan si Hiraya sa kanyang sariling pagmumuni-muni. Nang hapong iyon, habang ang sikat ng araw ay unti-unting nagiging kulay ginto, sa abot-tanaw nagpa siya si Hiraya na pumunta sa burol kung saan sila huling nag-usap ni Isandro tungkol sa katotohanan. Umupo siya sa ilalim ng puno ng nara, hawak ang kanyang locket. Ang hangin ay malakas na umiihip, humahagupit sa kanyang buhok at nagdadala ng amoy ng ulan mula sa malayo. Isang tunog ng mabibigat na yabag sa tuyong dahon ang bumasag sa katahimikan. Sa simula inakala ni Hiraya na isa lamang itong tauhan sa bukid, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis sa paraang hindi niya maipaliwanag. May isang uri ng presensya na tila nakatatak na sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon ilang metro ang layo nakatayo ang isang lalaki. Hindi ito ang bilyonaryong nakabarong na huli niyang nakita sa Maynila. Nakasuot siya ng isang kupas na polo maong na may bahid ng lupa at mga bota na tila marami ng nilakbay na daan. Ang kanyang balat ay masunog sa araw at ang kanyang mukha ay wala na ang dating talim ng puot. Sabi nila ang mga bulaklak daw dito ay hindi nalalanta dahil may isang anghel na nag-aalaga sa kanila araw at gabi. Ang boses ni Isandro ay paos, ngunit puno ng isang uri ng emosyon na tila nagpapahinto sa mundo ni Hiraya. Hindi nakagalaw si Hiraya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig. Isandro! Humakbang si Isandro palapit, bawat galaw niya ay tila isang paghingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot niya noon. Bumalik ako, Hiraya, hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang Valderrama na naghahanap ng higante. Bumalik ako bilang isang lalaking nabulag sa dilim at sa wakas ay natagpuan ang kanyang liwanag sa iyong mga mata. Tumayo si Hiraya, ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo akalaing ang kalayaan ko ay ang wala ka sa tabi ko? Dahil natatakot ako, pag-amin ni Isandro, ang kanyang boses ay nanginginig na rin.
Natatakot ako na sa tuwing titingin ka sa akin, ang maaalala mo lang ay ang pagbagsak ng iyong pamilya, na ang mukha ko ay paalala lamang ng lahat ng dusa mo. Hindi mo ba nakikita, hikbi ni Hiraya, habang lumalapit at humahawak sa magaspang na kamay ni Isandro? Ang mukha mo ang nagpapaalala sa akin na sa gitna ng bagyo, may isang taong humawak sa akin. Ang mukha mo ang nagtuturo sa akin kung paano maging matapang sa gitna ng katotohanan. Ikaw ang aking tahanan ni Sandro. Sa ilalim ng malalabay na sanga ng Nara sa gitna ng lupang hinirang na saksi sa kanilang dusa, at tagumpay muling nagsama ang dalawang pusong pinaglayo ng tadhana. Hinila ni Isandro si Hiraya para sa isang mahigpit na yakap. Ang bawat hininga nila ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Yumuko si Isandro at idinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Hiraya, isang halik na hindi na puno ng pait o sikreto, kundi ng isang pangakong kasing tibay ng mga bundok ng Bukidnon. Hindi na kita muling iiwan. Hiraya, pabulong niyang sabi habang nakadikit ang kanyang noo sa dalaga. Dito tayo magsisimula. Sa lupang ito itatanim natin ang isang pag-ibig na walang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na bata mula sa nayon, ang tumatakbong lumapit sa kanila, ang mukha ay puno ng kaba. Ma'am Hiraya, Sir Isandro, may mga taong dumating sa baba. May dala silang balita tungkol kay Ginang Corazon. Ang mong katahimikan ng ginto at asul na langit ay tila biglang nagdilim. Ang nakaraan ba ay hindi pa rin tapos sa kanila? Ang balitang dala ng bata ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nag-aapoy na kaligayahan ni Hiraya at Isandro. Sa loob ng maliit na silid ng klinika sa bilangguan, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mahihinang paghinga ay bumabalot sa bawat sulok. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nakahiga ang isang babaeng halos hindi na makilala ni Hiraya. Si Corazon ay wala na ang dating ningning. Ang kanyang balat ay tila tuyong papel na nakadikit sa kanyang mga buto at ang kanyang mga mata ay malabo na sa tindi ng sakit na kumakain sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay sumusuko na hindi lamang dahil sa karamdaman kundi dahil sa bigat ng mga kasalanang hindi niya kailanman inamin. Dahan-dahang lumapit si Hiraya. Hinawakan niya ang nanunuyo at nanginginig na kamay ng kanyang ina. Sa likod niya nakatayo si Isandro, tahimik, na nagmamasid. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi na nagbibigay ng lakas kay Hiraya. Mommy May, nandito na ako. Mahinang wika ni Hiraya. Nagmulat ng mata si Corazon. Nang makita niya ang anak, isang huling kislap ng emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata, hindi na puot, kundi isang matinding pagsisisi na huli na para bigkasin. Ha, Hiraya? Ang boses ni Corazon ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Ang locket, patawad. Iyon ang huling salitang lumabas sa kanyang mga labi, bago ang kanyang mga mata ay tuluyang tumitig sa kawalan. Ang pagpanaw ni Corazon ay hindi marahas. Ito ay isang tahimik na pagbagsak ng isang kahariang binuo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya ang huling pagkalagot ng tanikalang pumupog sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang hantuhod ng kanyang ina ay natapos na at ang natira na lamang ay ang katahimikan ng pagpapatawad. Lumipas ang ilang buwan. Ang Bukidnon ay muling nabalot ng kulay ginto at berde. Sa gitna ng malawak na hasyenda, isang simpleng pagtitipon ang nagaganap. Ang mga magsasaka, ang kanilang mga pamilya, at ang mga taong naging saksi sa dusa ni Hiraya ay naroon upang ipagdiwang ang isang bagong simula. Si Danica, na dumaan sa matinding rehabilitasyon at pagpapakumbaba, ay naroon din. Bagamat hindi na niya maibabalik ang nakaraan, siya ay nagsisimula ng muli bilang isang guro sa maliit na paaralan sa loob ng hasyenda. Ang kanyang mukha ay wala na ang makapal na make-up, pinalitan ng isang payapang ngiti na nagpapakitang ang paghilom ay posible para sa lahat. Nakatayo sina Hiraya at Isandro sa harap ng isang bagong tanim na puno ng Nara sa gitna ng plaza. Ang puno ay maliit pa, ngunit ang mga ugat nito ay malalim na nakabaon sa lupang hinirang. Ang lupang ito ay nakakita ng sobrang daming luha, Isandro, wika ni Hiraya, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Akala ko noon ang tanging ani natin ay puot. Inakbayan siya ni Isandro at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Ang lupa ay marunong magpatawad, Hiraya. Binibigay nito ang lahat sa atin basta't marunong tayong mag-alaga. Gaya ng pag-ibig mo, pinaghilom nito ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan.
Tumingin si Isandro sa malawak na taniman. Ang bawat puno ng kape, ang bawat patak ng tubig sa sapa, ay tila umaawit ng isang kanta ng pasasalamat. Si Isandro ay hindi na ang mapaghiganting bilyonaryo at si Hiraya ay hindi na ang api na pambayad utang. Sila ay dalawang kaluluwang pinili ang isa't isa sa gitna ng bagyo. Mahal kita, Hiraya Valderrama, pabulong na sabi ni Isandro bago idampi ang kanyang mga labi sa noo ng asawa. Mahal din kita, Isandro, sagot ni Hiraya. Habang nakatingin sa abot tanaw, kung saan ang sikat ng araw ay tila isang basbas sa kanilang hinaharap. Ang paghilom ng lupang hinirang ay hindi lamang kwento ng paghihiganti at kayamanan. Ito ay kwento ng isang pusong nahanap ang kanyang tahanan sa gitna ng putikan at isang pag-ibig na napatunayang sa huli ang katotohanan at pagpapatawad ang tunay na yaman na hindi kailanman mananakaw ng tadhana. Sa ilalim ng malawak na langit ng Bukidnon, ang ani ay hindi lamang bunga ng kape, ito ay ani ng pag-asa, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na magwawakas.